So from the start, naka-registered na kayo, dapat po ay meron kayong duo, no? Duo. DUO. Yan po yung panggagalingan ng ano ng 6-digit tawag dito. Sa ano po 'yan? Sa cellphone. Sa cellphone naman po yan, parang authenticator. Duo. Oo. Yan po ang isa sa i-download. Bali dalawa po eh. Ang i-download nyo sa cellphone yung Duo at saka yung PDAX. Diyan po sa Duo, ilalagyan nyo po yung email address na nakakonect sa PDAX. Dapat magkakakonect sila. Kung iisang email address lang gagamitin nyo sa PDAX saka sa Duo. Kasi yung Duo po ang magbibigay ng number para para maging safety yung PDAX nyo at hindi kumbaga hindi makukuha ng iba. Ano yung Duo? Parang ano? Parang Google Authenticator. Nakalagay dito, install free video call, chat, text. Yun ba yun? Hindi. Duo mo. Duo. DUO. Duo mobile. Ito nga. Ayan. Kasi parang messenger siya. Duo mobile. Kasi sa cellphone mo gagamitin mo. Okay po. Nakita nyo ma'am? Sa App Store. Meron mo. Duo mobile po. Tama ba yun? Kasi mobile yung gamit mo. Kaya Duo mobile. Okay. Install. Open up. Okay po. Meron na po. Bibigay ka din ng email. Naghang. Nakuha dyan na ma'am. Tuloy tayo. Apo, okay na po. Sige po. At maglalagin muna ako. So pag sa register yan, ganyan yung registration. Tapos login. Account. I'm a robot. Yan. Ito po yung makikita nyo sa Duo, ma'am. Lalabas po ito dun sa sinasabi kong Duo authenticator. Yung 6 na digit na po yan, every minute nagpapalit po yan. So ngayon, kukunin ko yung number sa Duo. 001 763. Sa cellphone po yung dadating yun, no? Opo, yan. So naka-online na tayo. Tapos funds. Punta muna tayo sa funds, no? Tapos payment in. Tingnan niyo mama, i-actual ko na po 'to. Simula dito sa peso, then cash in. Kahit medyo mataas yung charge nung GCash para lang makita nyo kasi approximate 3%. Kung magkano yung account na ipapasok mo, 3% ang binabawas ng GCash. Unlike sa coin.ph, 15 pesos, nakapix po siya hanggang 50,000. Kaya mas mura sa coin.ph. Pero susubukan po natin itong sa Google, sa GCash. Pero sir, pwede ng GCash diretso diyan sa PDAX. Mahal nga po ang charge, ma'am. Mas mahal. Tingnan mo po ang charge nitong 1,000, 29. Nalak ako sa coins.ph. Pwede naman po dito, kaya lang medyo mataas nga po yung charge. Tingnan niyo po yung approximate na 3%, 1,000. Kukunin ko po yung 1,000 na yun, So, makita niyo po, redirecting to your page. Sana pumasok agad. Yun.
Sorry about that. Hindi niya tinanggap. May problema ako Tulog sa na internet. sa So, ganun ang process Ako. niyan. Sarado natin. Tanggapin. Ano pa babalak nyo? Yan. Ganyan pa. And then, after meron ka ng nakapag cash in ka na, pupunta ka naman po sa transfer fund. Tapos, i-click mo yung peso. From primary, magkakalaman kasi ito, dadalhin mo siya sa exchange. So, from primary to exchange, halimbawa po, may laman niya na 1,000, papasok dito sa, ilalagay mo yung 100%, 1,000, tapos transfer funds. After ng transfer fund, mapapapunta na yan sa exchange. Dito po yan makapunta. Kung makikita nyo dito, ayan yung pera ko, exchange 15,085. No, pwede na po tayo mag-trade pag nandiyan ang pera. Okay. And then, papasok ka ngayon sa trade. It's too slow. Ngayon, tumataas na uli ang Bitcoin. Pagdating po sa trade, halimbawa, i-click mo itong BTC, PHP, tapos maglalagay ka dito ng, yan, ganyan po yung pag-trade, no? Kung gusto mong bumili. Kailangan to naka-buy, tapos magkano ang bibilhin mo, dito sa green, diyan ka pipili kung magkano ang amount ang bibilhin mo, halimbawa ay 2.5 million. Set mo yun, set, yung 2.5 million napapunta na rito sa baba, kailangan naka-green yan. And then, makikita mo dito yung 2.5 million. Tapos ito, i-delete mo lang yan. Papalitan mo kung magkano yung gusto mong bilhin. 0.00123. Yan. Palitan natin. 0.9. So, ganun lang po kasi hindi siya ma-read kasi wala nang laman yung aking account. No? Tapos pag sinet mo po yan, dito po, place order. Pag place mo ng order niyan, kung ikukumpara natin dito sa binili kong Ethereum, isinet kong Ethereum, ganito po yung makikita niyo dyan sa dashboard niyo. Ano Ethereum ko? Yan, Ethereum. Grabe na. Dito po siya papasok. Makikita mo po diyan, oh. Yan, Ethereum. Yan, naka-ano po yan, naka-standby. Naka-standby yan sa amount na 85,000. Ang value po ngayon ng Ethereum is 88,000. So, konting ano na lang, konting baba na lang kung saan na siyang bibili. Ano po? Ngayon, balik tayo dun sa pagbenta. Ibebenta ko halimbawa yung BTC ko. Hindi pa tayo sa BTC. Yan. Tapos sa BTC, ma'am, dito sa red ang pagbili. Yung red color na yan, diyan ka po pipili. Halimbawa po, iseset ko ng magkano? 227 o 28, 2.9 kasi malaki. Yan, 2.9. Yung 2.9 na yan, makikita mo po dito sa ibaba rin, dito. Tapos, i-click mo to, ilalagay mo naman po ito sa pula. Sell limit, no? Tapos, ang BTC ko po is 0.0038. 0.00. Dito ako nagkamali eh. 338. Yan. So, ngayon po, ang presyo ng aking ng aking 338 sa amount sa value na 2.9 million is 9,752. So ganito po 'yan. Na-set mo na po yung yung set na kung magkano mo ibebenta, tapos nilagyan mo na kung magkano yung Bitcoin na ibebenta mo. I-click mo po dito place order. Ayun, nandito na po sa kabila. Yan. So naka-place order na po tayo ng 0.00338 Bitcoin sa amount na 2.9 million. Ang presyo po niyan ay
9,082. Mhm. Pero ang ano niyan, ang capital niyan ngayon, balik tayo sa portfolio para makita. 8,000 po yung ano niya, value niya ngayon. 8,000 pesos, Mhm. 900. Pero pagdating dun sa trade at nabenta siya ng 2.9, magiging 9,000 siya. Mhm. Automatic Para po siyang bibili. kumita na. Pag na-reach ng ano, pag na-reach niya yung 2.9 million na amount. Mhm. Mhm. Ganun lang po yung pagsiset. So hindi mo po kailangan tingnan yan araw-araw. Hindi Siya na kagaya siya dun na sa mis siya na mis coin.ph na binabantayan mo aha. talaga. Ito Siya po na may mismo setup. siya na mismo ang bibili once sa tumaas. Ano po? Opo. Ngayon, ang ano ko dito, kasi ilolong term ko to, kakancelin ko po yan. Pwede po yung cancelin. Yan, balik na ulit dun yung pera. Hmm. So, ganun lang. And then, pag gusto mong mag-withdraw, balik tayo sa fund. Tapos payment out. Ay, hindi pala. Sorry. Bago ka pumunta sa fund, tama, dito sa fund, transfer fund ka muna. Sa transfer fund. Tapos kukunin mo yung, halimbawa nakapagbenta ka na, ang gagawin mo naman po, from exchange to primary. Kung kanina ginawa natin from primary to exchange, ang gagawin mo naman po ngayon, from exchange to primary, para yung pera, ma-withdraw mo, mapapunta sa primary. Ngayon, pag nasa primary na siya, payment out ka na. Mhm. Payment out. And then, click mo yung peso, payment out, cash out. Yan, magka-cash out ka na dyan. Mm. Yan. Tapos, online banking, InstaPay. Mas maganda yan, InstaPay. Ilalagay mo dito yung ano, nag-cash out ako dyan kahapon ano, sa BDO. Ilang araw po bago dumating? Seconds lang ma'am, 5 minutes. Parang 5 online minutes. banking din. Parang ano. 5 minutes lang nasa BDO na yung pera. Ngayon, ibinalik uli siya dito kasi bumaba yung ano, bumaba yung Bitcoin. Kaya binalik uli siya. Ibinili niyo uli. Opo. Ang ano lang talaga ma'am, wala siyang direct na ano, matagal yung proseso ng ano, matagal yung proseso ng bank to PDAX. Tapos ano, kaya ang ginawa ko from BDO to GCash to coin.ph. Tapos coin.ph to PDAX. Ganon. Opo. Ano, minimal lang yung charge, hindi kagaya doon sa from bank to PDAX is 200 pesos per ano yata per 1,000. Malaki yung charge. Pero kung halimbawa, sir, pag mataas hindi mo nilalagay sa bank account, dyan lang muna para pagka ano, direct mo, ibabalik mo ulit, pwede yon. Pwede naman po, nandito lang po siya ano, nakatambay lang po siya diyan sa portfolio mo. Nandito lang po siya sa total balance. Dyan lang Hindi po siya siya. nawawala. So yun, ganun lang po. At sana may natutunan kayo. Sana. Sir Oli. Ayan, si Sir Jonel. Anong ginagamit mo, Sir Jonel? Ay. Binance ako eh, pareho lang ba ng proseso ng Binance? Binance? Sa ate, ano yata, yun din ang gamit eh. Sa ate, ano, sa ate Hindi pa ako makapag-ganyan eh. Natatakot ako eh. Ito sir, lakasan lang ng loob. Convert lang ako ng convert eh. Pag gusto kong ilagay sa... Sir, may tatanong ako sa iyo, Sir Journal. Stop sharing ko muna. May question po ako dito sa iyo, nabanggit mo yung Binance na yan. Bago lang ako sa Binance. Marami kasi... Sir, sa ano, sa... Anong tawag doon? Sir Jonel. Coinbase. Eh, yung Coinbase sir, eh, doon naman eh, convert, labas lang doon eh. Pero ewan ko lang yung Coinbase Pro. Yun yata yung may parang... Hindi, paano ka po naglalagay ng fund sa Coinbase? Hindi, yung mga galingan pa dati, galing withdrawal pa dati noon, eh, natigil naman eh. Isa ko na lang pinapagulong-gulong. Yung dating withdrawal sa Crowdfund, nagulong-gulong ko na lang. Nakaano naman. Minsan eh, silent time. Hindi naman ako yung nagbabantay pala. Bitcoin, Compound, Uniswap, Ethereum. Hindi ako lang